Hindi nakasaad sa Bible na merong Holy Week. Wala kayong mababasa doon. Pero inaalala natin to for us para maramdaman natin at kahit papaano maalala natin ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Tamang-tama ho sa tema natin na the cross and resurrection. So, nung overnight prayer meeting, nabanggit ko na po sa mga umattend na ang meaning ng cross is more on sacrifice and pain. Kaya siya ipinartner sa resurrection kasi yung resurrection magiging positive na siya. Kasi yung cross, it means death. Death and resurrection. So magka-partner, hindi pwedeng the cross lang. Okay? Pero ngayon, pag-aaralan po natin is the power of the cross. No, yung kapangyarihan daw ng cross. Ito po ay kukunin po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So bago po tayo tumuloy, tayo po ay manalangin, tayo po ay mag-pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa umaga pong ito na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakasamba kanina. Salamat po sa inyong pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Dalangin ko po na kayo po ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento, pero kayo po ang dakilang mangungusap sa bawat isa na narito ngayon. I hope and pray na ito po ay magkakaroon ng power para po kami po ay tuluyang mabago kung meron man kailangang baguhin sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Nakalagay po dyan, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Pag tinignan po natin, may word po dyan na perishing, who are perishing. Ano po bang ibig sabihin ng perish or perishing? Ano po? Lalaho. Yung iba, ang ibig sabihin niyan is suffer death or suffering to death. Okay? Bakit po nasabi ito sa 1 Corinthians 1:18? Kasi may mga religious group na hindi po naniniwala sa cross. Even sa buhay ni Jesus Christ. May mga religious group, hindi po sila naniniwala. Kaya sabi diyan, the message of the cross is foolishness. Walang kwenta, walang saysay. Pero pag tinuloy natin, for those who are perishing, dun sa mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Okay? May mga religious group din naman, hindi ko nasasabihin kung ano-ano po yon. May mga religious group na naniniwala naman. Kaya lang, pagdating po sa application ng faith, iba. Okay? Ngayon, tuloy po natin, but to us who are being saved, it is the power of God. So, ang message na ito ay para sa mga naniniwala. For to us who are being saved. Lahat ba dito saved? Lahat kayo sure? Pag may nangyari sa inyo mamaya sa labas, dyan sa terasa, may mabilis na motor, sure kayo? Talaga lang ha? Tatawag nga ako ng mabilis dyan. Okay? Tatry natin kung talagang sigurado. Okay? So, babalansin naman po natin. Kasi may word na perishing eh. Kasi sabi dyan, it is foolishness to those who are perishing. Balansin natin sa pamamagitan ng John 3:16. Diba? Alam ko na alam nyo na po ito. Ilang beses na po natin itong sinasaulo. Okay? At nung ito po'y binabasa ko, kalimitan, akala ko ito ay more on sa believers. Pero ito po'y message din sa mga unbelievers. Kasi meron pong sinabi dyan na, for God so loved the world. Pag nilaliman ho natin yung pag-aaral, yung world, mundo. At ang mundo po ay makasalanan. Okay? Ibig sabihin, ito po ay para sa mga believers and unbelievers. Okay? So, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Sino po yon? Si Jesus Christ. That whoever believes in Him shall not perish, but shall not perish.
kung sino daw ang maniwala sa Kanya, manampalataya, shall not perish. Hindi po magsasuffer ng death or yung tinatawag po nating eternal separation from the Lord. Ibig sabihin, kung naniniwala ka, you have eternal life. Kaya sabi ko sa inyo kanina, lahat ba tayo sigurado na sa langit ang punta? Lahat ba tayo sigurado na tinanggap nyo si Jesus Christ as our Lord and Savior? Kasi mabigat po ito. Hindi lang po ito basta tinatanggap mo ba? Yes, amen. Hindi lang po siya ganon. Hindi po natatapos doon ang pagiging Kristiyano. Ito po isa nakakamangha. Meron tayong babasahin sa Book of Isaiah, chapter 53, verses 3 to 6. Okay? Pa-flash po. Sabi diyan, He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on Him and looked the other way. He was despised and we did not care. Yet it was our weakness He carried. It was our sorrows that weighed Him down. And we thought His troubles were a punishment from God, a punishment for His own sins. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Naintindihan niyo po ba yung binanggit dito sa Book of Isaiah, chapter 53, verses 3 to 6? Ito po ay pinropesiya, ni Isaiah. At ito pong chapter 53, it is pertaining to Jesus' death on crucify, by crucifixion. Di ba? Pero ito po yung nakakamangha. Nung isinulat po ito ni Isaiah, it was written between 700 to 681 BC or before Christ. Ibig sabihin, wala pa po ditong nare-record sa Bible patungkol po sa crucifixion. Pero nabanggit na po dito sa Isaiah na sa ganitong pamamaraan, mamamatay si Jesus Christ. Di ba? The earliest historical account of crucifixion is during the 6th century or around 519 BC. Ibig sabihin, nangyari po yung kauna-unahang crucifixion recorded in the Bible after 160 plus years. Diba? Ibig sabihin, hindi pa na-invento yung crucifixion, nabanggit na. Diba? Ibig sabihin, doon po natin makikita na totoo yung salita ng Diyos. Doon pa lang makikita natin na merong power yung salita ng Diyos. Imagine, for example, ano yung mga bagay na hindi mo inaasahan ngayon? Pero malay mo, darating yung araw, meron pala nun. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita na ano mo na siya ngayon. Di ba? Ganon po yung atin pong binasa. Wala pa man, pero sinasabi na. Di ba? Kung titingnan natin, paano nangyari yun? Paano niya nasulat yun? Hindi pa nga nangyayari eh. Or wala pang historical account na mayroong crucifixion, pero bakit niya sinabi yun? Alam niyo po, ito po yung pinakamasakit. Sabi dito, He was despised. Alam niyo po bang ibig sabihin ng despised? Siya po ay hinamak. Di ba? Hinamak siya ng mga tao. At hindi lang po yon, He was rejected. Siya po ay tinanggihan. Bakit po siya tinanggihan? Kagaya po nung binasa po natin kanina, sa ibang tao, foolishness yung message ng cross. Kasi bakit? Hindi nila ine-expect nung sa Palm Sunday na ang dadating ay nakasakay sa donkey. Hindi nila tanggap yon. Pero nung una, nung sumisigaw sila, inaano nila yung palaspas, ano sinasabi nila nung dumating si Jesus Christ? Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Pero later on, nung nagka-problema na, anong sinasabi ng mga tao na yon? Crucify Him. Crucify Him. Diba? Nung Holy Week, kalamitan ho sa atin, nakapanood ng The Bible, Chosen, diba? Passion of the Christ. Nung napanood natin yon, galit na galit tayo kay Peter. Diba?
Sabi, bakit kaya dininay ni Peter? Sana hindi na lang. Pero kung ilalagay mo yung sarili mo doon, kung nandun ka sa plot na yon, baka ganun din ang gawin natin. Okay? So, para po tayong mabuhay ang ating pong loob, di ba? Natapos po yung Lenten. Anong sunod sa Lenten? Di nyo alam? Lenten, Lent 11, Lent 12. Okay? Para lang po maging masayaw tayo. Okay? Kasi nakalipas na, resurrected na, pero ang iba ho sa atin, nasa Good Friday pa. At sabi nga ng overnight prayer meeting, hindi lang Good Friday, yung iba nasa Palm pa rin. Di ba? So, meron po tayong 3 puntos na i-share ko po sa inyo patungkol po dito sa power of the cross. Bakit to nagkaroon ng power? Okay? At bakit kailangan nating tanggapin yung katotohanan na meron talagang power dun sa cross, sa kabila po ng nangyari sa Panginoong Hesus. Okay? Una, trust the redemptive work of Jesus Christ in your life. Okay? Trust the redemptive work of Jesus Christ in your life. Alam po natin, yung patungkol sa cross, di ba? Simula po nung tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, naunawaan po natin yung kanya pong dinanas. Pero before, hindi po natin to alam. Wala tayong alam tungkol po sa cross. Ang alam lang natin sa cross, may nakapako. Di ba? Kaya tingnan niyo po yung cross natin. May tao, wala? Wala kayo nakita? Sure kayo? Sure? Ba't di na kayo nasagot? Wala pong tao dyan. Kasi wala na po dyan si Jesus Christ. Hindi po siya nanatili sa cross. Di ba sabi nga, on the third day, siya po ay nabuhay. So ibig sabihin, hindi po tayo after doon sa cross na merong tao. Pero naniniwala tayo sa cross. Amen po. When we talk about the message of the cross, we're talking about what Jesus did and what He is doing. Yun po yung ibig sabihin ng trust the redemptive work of Jesus Christ. Magtiwala daw po tayo doon sa kanyang ginawang pagtutubos sa ating mga kasalanan. Okay? Ano-ano po yun? His life and teachings. Yung buhay niya, yung mga tinuturo niya, ano pa? Yung mga nangyari doon sa Kalbaryo, 3 days later. Okay? At ano yung value nung banal na dugo ng Panginoong Hesus na tumubos po sa atin. Okay? At naniniwala tayo, Jesus is coming soon. Okay? Jesus is coming soon. So may nilagay po ako dyang verse, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So lahat po tayo, sakop po dyan. We have been redeemed. Okay? Tayo po ay tinubos ng Panginoong Hesus. Binayaran niya po ang lahat ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng lahat ng tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, binayaran ka ng Panginoong Hesus. Oh, bayad ka na. Oh, hindi ko naman sabihin nyo rin yon. Ibig ko sabihin, tayo pong lahat ay bayad na. Binayaran na po ng Panginoong Hesus yung kasalanan na nagawa, ginagawa, at gagawin pa natin, it is paid. Kaya lang, ang problema sa atin, ang iniisip natin, ay bayad na pala. Okay lang pala akong gumawa kasi bayad na pala eh. So pag gumawa ko, okay na yun kasi bayad na eh. Hindi siya magkakaroon ng consequence kasi bayad na pala eh. Yun po yung maling context po ng bawat isa po sa atin. Most of Christians, yun yung mentality. Na porke bayad na, okay lang gumawa. Magkaiba po yung nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Yung nagkasala, either hindi mo siya intention gawin, hindi mo sinasadya, nagkasala ka, nagkamali ka. Kasi bakit? May shortcomings ka eh. Di ba? Pero yung namumuhay sa kasalanan, iba ho yun. Yung alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Okay? Kasi baka ma-out of context po tayo dito sa message ng Panginoon. Redemption through His blood. Ano po, grabe yung pinambayad, dugo ng Panginoong Hesus. Okay? The forgiveness of sins, yung kapatawaran ng kasalanan natin in accordance with the riches of God's grace. Ganon kapuspos ang biyaya ho ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya wala po magsasabi sa atin dito na
hindi ako karapat-dapat iligtas ng Panginoon. Actually, lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. Pero kita po ninyo, hindi siya nagdalawang isip na iligtas tayo. In the first place, alam po niya na minsan i-deny natin siya. Alam niya in the first place na minsan hindi natin siya uunahin. At minsan, alam din niya na hindi siya yung priority natin. All-knowing siya pero bakit kanya niligtas? Diba? Yun yung question mark. Okay? That's the message of the cross. That is the power of God to those who are disciples of Jesus or yung willing sumunod sa Panginoong Hesus, sa mga teachings niya. Okay? So ito po ay demonstrated in the cross sa panahon po ngayon. Okay? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, marami pong mga religious group, sila po yung mga nag-o-opposite or ninenegate nila yung katotohanan. Kaya marami ho ang nalilito. Okay? Ngayon, ito pong mga power na ito, yung trust the redemptive work of Jesus Christ in our lives, ito po yung mga kapangyarihan na ipinagkatiwala ho sa atin. Ano po yun? 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. That is the power to resist temptation. Hindi po sinabi dito na power to resist sin. Kasi tandaan po ninyo, kapag po tayo tinetempt, wala pa po dun yung kasalanan. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Pag kayo po tinempt or tayo tinempt, wala pa po dun yung kasalanan. Magkakaroon ng kasalanan kapag yung temptation ay, kinagat natin. Di ba? Kapag tinanggap natin yung temptation. Kaya, alam niyo po ba, si Satan, hindi po siya all-knowing. Si God lang ang all-knowing. Kasi si Satan, ang ginagawa niya, bigay lang siya ng bigay ng pain sa atin. Pag nakita niya, nakinagat mo yung pain na yon, malalaman niya, doon ka mahina. Yun yung weakness mo. So, sa susunod, dito ka pala mahina. Sa Facebook, bibigyan ka ng maraming Facebook. Di ba? Bago ka makapagbasa ng Word of God, diyan ka mahina So, nalaman niya na doon ka kulang o doon ka mahina. Kaya, yun ang laging ibinibigay sa atin. Okay? Ano pa? Ito, fresh na fresh po sa mga campers. Yung power to produce the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Diba? Yun yung ibinibigay sa atin kapag talagang tayo ay tunay na nagtiwala dun sa redemptive work of Jesus Christ para po sa atin. Okay? Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon, power to produce the fruit of the Spirit. Ibig sabihin, as long as tinanggap mo ng totoo si Jesus Christ as our Lord and Savior, makikita at makikita. Kaya ayaw mo, kaysa gusto, lalabas yan sa'yo. Diba? Hindi mo siya ipipiliting lumabas, kusayang lalabas. Ano po? Ano pa? Power to pray and believe. Sa Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So meron pong kapangyarihan na tayo ay manalangin at maniwala. Di ba? Kagaya po nung nabanggit ko po sa inyo last time, wala tayo sa plot nung time na yon. Ang hirap paniwalaan. Kung i-apply po natin yung principle ng to see is to believe, hindi po tayo papasok doon. Kasi wala tayo doon Pero dahil po, naramdaman po natin, ang bawat isa po sa atin, naramdaman natin yung presence ng Panginoon. Simula nung tinanggap po natin siya as Lord and Savior, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa atin. At yun po yung ginagawa ng Panginoon po natin sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po ng meron ho tayong palagi ang, anong tawag doon? Tawag, fellowship. Di ba? Mahalaga po yun kasi
Ganon po tayo dinesign ng Panginoon. Para communicate to other, communion with other, di ba? So yun po yun. Okay? Ano pa? Yung security sa Panginoon. Power to feel secure. Ano po ibig sabihin ng power to feel secure? Yung bang pakiramdam mo sa sarili mo na hindi ka pababayaan, hindi ka pagkukulangin. Ano po? Sabi dito, power to feel secure in Christ no matter what else happens. Ano't ano man yung mangyari, ito po yung tatandaan po ninyo. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala pong pwedeng makapagpahiwalay or makapagpalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos niya sa atin. Wala po. Kaya sabi diyan, you will always feel secure. Secured ka. Hindi mo mararanasan na parang ikaw ay nag-iisa. Kasi may mga battles tayo, personal, akala mo ikaw lang yun. Pero definitely, simula nung tinanggap mo siya as your Lord and Savior, kasama mo siya palagi. So wala po magsasabi dito na ako lang yung dumaan sa ganito. No. Ako lang yung dumaan sa ganitong problema. Hindi ka mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. Okay? Kasi sabi ng Word of God, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Di ba? Kaya doon sa mga dumadaan sa problems, dumadaan po sa trials and temptations, sabi ng Word of God, consider it pure joy. Di ba? Kaya ang tingin sa atin ng ibang tao, para tayo nasisiraan ng ulo. May problema na, consider it pure joy daw. Di ba? May problema na, may pinagdadaanan na, consider it pure joy. Di ba? Yun ang sabi ng Word of God eh. Di ba? Kaya kapag tayo dumadaan sa ganon, lagi po ninyong isipin na secured ako. Huwag kayong matakot. Even, dumaan po tayo dun sa valley of shadows of death. Di ba? Sabi doon, I will fear no evil, for you are with me. Di ba? So yun po yun. Pag inunawa po natin ng inunawa, mineditate po natin na mineditate yun, mararamdaman ho natin na merong power dun sa cross. Na hindi siya namatay sa krus nang wala lang. After nun, wala lang. Okay? Actually, yung cross, siya yung naging bridge. Siya yung naging tulay para magkaroon ng fulfillment sa word. At the same time, magkaroon ng reconciliation ang tao at ang Diyos. Kaya yung iba, hindi sila naniniwala. Sabi nila, di ba Diyos yan? Bakit hindi siya umalis dyan sa cross? Bakit hindi niya niligtas yung sarili niya? Di ba? Yun yung sinasabi ng iba eh. Pero, in reality, kung ginawa ng Diyos yun, actually, kaya niya talaga yun. Kaya niya makaalis doon. Pero kung ginawa niya yun, wala po tayong salvation. Kung ginawa po niya yun, wala pong redemptive work. Wala pong redemption. Walang pagtutubos. Wala po tayong salvation, wala tayong kaligtasan. Walang fulfillment dun sa word. Okay? Kaya naunawaan po ninyo, kaya ang tingin ng iba sa Panginoong Hesus, kagaya lang din yan nung dalawang kriminal na nasa tabi niya eh. Tao lang din yan. Kaya hindi sila naniwala noon. Di ba? So yun po yun. Ano pa? Power to begin again when we stumble. Hindi po tayo excuse dito. Lahat tayo dumadating sa punto na ito. Kaya sabi ng Psalms 37 verses 23 to 24, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall. For the Lord upholds with him with his hand. Okay? Ibig sabihin, tutulungan ka ng Diyos to begin again. Di ba? Kung ikaw man ay natumba dahil sa meron kang pinagdadaanan, hindi po yun end na. Hindi pa po yun end. Meron pa hong ginagawa ang Diyos to lift you up. Para ikaw ay palakasin ulit. At ang ginagawa niya, gumagamit siya ng mga instruments. Di ba? Ano yung instruments? Hindi po instrument na to. Instrument, tingnan niyo po yung katabi ninyo.
yan minsan ang ginagamit ng Diyos para mapalakas ka. Di ba? Kaya huwag mong sosolohin yung inyong problema. Kaya nga ang tawag sa atin is kapatiran. Brother and sister. Di ba? Brothers in Christ, sisters in Christ. Okay? So, yun po yun. So, tandaan po ninyo, unang power of the cross, trust the redemptive work of Jesus Christ in our lives. Next, ito po yung pinakamaganda. Keep Jesus at the center of your life. Hindi porke ikaw ay nagpe-pray, si Jesus na yun nasa center ng buhay mo. Hindi ganun. Hindi porke umattend ka ng church, si Jesus na yung center ng buhay mo. Pag sinabi natin keep Jesus at the center of your life, ibig sabihin, kinikip mo yung cross of Christ in the center of our lives. Ano po ibig sabihin nun? Sabi ko sa inyo kanina, yung cross, hindi po siya comfortable. Kasi may sacrifice sa cross. May pain sa cross. Ngayon, kung kinikip mo si Jesus at the center of your life, dapat nagsasacrifice ka. Dapat willing ka mag-sacrifice. Willing kang magbigay ng oras mo sa panahon na yung parang hindi ka komportable. Di ba? Kasi pag gano'n, ibig sabihin, nag-e-effort ka. Di ba? Keeping the cross of Christ in the center of our lives is the key to staying centered in these turbulent times. Ano po yung turbulent times? Ito po yung mga kaguluhan sa ating mga sarili or sa mga problema ho natin. Di ba? May turbulence. Hindi ka okay, hindi ka komportable. No? At pag dumadating yung mga time na yon, dapat siya yung maging sentro ng buhay mo. Di ba? Kung kayo po ay mag-asawa, pares po kayong Kristiyano, alam niyo na po yung ibig sabihin ng keeping Jesus at the center of your life and also to your marriage, to your family. Di ba? Ibig sabihin, ang ginagawa po ninyo, inuuna ninyo ang Panginoon. Inuunan nyo ang Diyos. Ngayon, kung kayo po'y may anak, kailangan nyo pong ipakita sa inyong mga anak na ang top priority po ninyo or natin is si God. Ano po? Huwag po nating ipakita sa ating mga anak na ang priority po natin is yung ating mga, mga needs and desires. Diba? Huwag po nating ipakita yon kasi pag nakita nila yon, ma-adapt nila yon. Sasabihin nila sa sarili nila, pag lumaki na sila, ay, ganun pala dapat. Kailangan, okay lang na umattend ng church, pero yung needs muna, tsaka yung desires. Kailangan balansehin natin. Kasi sabi ng Word of God, seek first His kingdom and His righteousness. Di ba? Uunahin daw natin. And all these things, ano sabi doon? Shall be added unto us. Okay? So the problem is that we place so many other things in the center of our lives. Yun po yung problema. Marami daw tayong inilalagay na sentro sa ating mga buhay. Ano po yun? Ano-ano po yun? Minsan, ang nagiging sentro ng ating buhay, asawa, trabaho, ano pa? Anak, apo sa tuhod, ano pa? Lahat na ng apo, sinama. Ano pa? Di ba? Minsan, business. Ano pa? Minsan, yun yung nilalagay natin sa puso natin na na-overpower or minsan, nasasapawan na. Yun dapat na, yun yung maging sentro ng buhay ho natin. And it works against us. Minsan dumadating po tayo sa puntong yan. We have to be careful. Ano sabi? We have to be careful not to let other things find their way into the center of our lives. Huwag po ninyong hahayaan or huwag nating hahayaan na yung si Jesus Christ na nasa center ng buhay natin ay mapalitan. Dapat simula nung tinanggap mo siya as your Lord and Savior, up to the end of your life, dapat si Jesus yung nasa sentro ng buhay mo. Na kapag binuksan ni God yung puso mo, anong makikita dyan? Or sino ang makikita dyan? Di ba? Buti sana kung pagbukas, Jesus. Ay paano kung hindi? Di ba? So yun po yung magiging problem ho natin. Kaya meron pong paalala dito, we have to be careful
not to let other things find their way into the center of our lives. Wala pong masamang mag-dream, mag-desire ng mga bagay na ninanais po natin dito sa mundo. Pero be sure na meron tayong time sa Panginoon. Pero wag naman yung time na yung tira-tirang time. Kasi sabi doon, yung cross, ito ay sakripisyo. Pag sinabing sakripisyo, hindi to madali para sa'yo. Meron kang maapektuhan. Kasi sacrifice nga eh. Di ba? Pag inuna mo yung isa, mako-compromise naman itong isa. Okay? So, anything that has a way of becoming more important to us than our walk with God, yun po ay napapalitan ang Panginoong Hesus sa atin. Kaya huwag kayong papayag na meron na, ang tawag doon, mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Dapat siya na yung pinaka-mahalaga. Wala nang iba. Amen po? So sabi ng Colossians 1:17-18, He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, which is the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. He is the highest authority. Okay? So pinakilala dyan, He is before all things. Nandyan naman na siya eh. Di ba? Ibig sabihin, umpisa pa lang, siya na yun. Bakit lumilipas ang panahon, napapalitan? Napapalitan yung Diyos natin, napapalitan si Jesus Christ. Hindi na siya yung nagiging center ng buhay natin. When we became Christians, nung tayo po ay naging Kristiyano, simula nang tinanggap natin siya as Lord and Savior, we gave ourselves away to Him. Binigay na po natin yung ating mga sarili sa Kanya. So, ibig sabihin, siya na po yung bahala dapat sa atin. And when we keep the cross at the center place of our lives, mararanasan daw po natin yung power of the message of the cross. Ngayon, ang tanong, kung hindi niyo po nararanasan yung message of the power of the cross, i-assess ninyo yung sarili ninyo. Pag binuksan ko ba yung puso ko, sinong nandoon? Or ano yung naandoon? Di ba? 100% sure ba tayo? Si Jesus yan. Baka ibang pangalan. Di ba? Baka pangalan ng asawa mo yun nandyan. Ang top priority mo, asawa mo. Hindi si Jesus. Delikado po tayo doon. Okay? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, binigay niya na yung buhay niya sa atin. Siya yung gumawa nun para sa ating lahat. Ano po? Kaya nararapat lang na talagang siya yung maging sentro ng buhay natin. Kaya sabi niya dito, I have been crucified with Christ. Kasama ako doon sa ipinako kasama ang Panginoong Hesus. At wala na ako dito sa buhay ko kasi si Jesus na yung nagbayad. You are paid. May tatak ka na eh. Diba? Bagamat wala naman tayong physical na, gusto niyo ba yon? Yung pagpasok niyo sa registration, you are paid. Gusto niyo ganon? Yung hindi nabubura? Para wala na talagang atrasan na hindi na kayo magbabago. Kasi, hindi na kayo magbabago ng inyong lifestyle or ng inyong belief. Di ba? Kasi you are paid na eh. Pero hindi na natin gagawin yun. Kasi baka sabihin nyo, masyado na tayong, okay po? So malapit na po tayo matapos. Hebrews 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus. Di ba? Pag siya yung naging sentro, para maging siya yung sentro ng buhay natin, fix our eyes onto Him. Because He is the pioneer, or He is the author and perfecter of our faith. Amen po. Siya po, sa Kanya po nagsimula yan. So fixing our eyes on Jesus alone. Sa Kanya lang. No, kaya pag pumupunta ka sa church, siguraduhin mo na yung heart mo naka-fix kay Jesus. Hindi yung, ang sinabi kasi dito, fixing our eyes, ibig sabihin nun, spiritual eyes. Hindi ito literal na mata. Okay? So, siguraduhin po natin, pag pupunta tayo dito, yung heart natin naka-ready sa Panginoon. Hindi ka pumupunta dito kasi may pogi. Okay? Hindi ka pumupunta dito kasi may maganda. No? Kasi nawawala tayo dun sa
talagang motibo. Dapat ang motibo natin, kaya tayo pumupunta dito, para makasamba sa Panginoon, para maranasan natin yung presence niya, at the same time, makita natin ang Panginoong Jesus sa atin. Ano po? Through the message of the Lord. Okay? So point number 3. Okay? Dahil naunawaan po natin yung kanyang redemptive work, nakita natin na dapat siya yung maging sentro ng buhay natin. Now it's the time para naman po i-share ito sa ating mga nasasakupan. Ano po yun? Most of us, pumupunta po dito, mag-isa ka lang. Ilang kayo sa family ninyo? 5, 6, pero ikaw lang yung nandito. Now, ito yung role mo kung bakit pinayagan ng Panginoon na makapunta ka sa lugar na to. Never stop bringing the message of the cross to the world. Masyadong malaki yung world, paltan natin. Never stop bringing the message of the cross to your family. Di ba? Kung ikaw ay lalaki, may asawa ka, i-share mo to sa asawa mo. At kung ikaw ay babae at may asawa ka, i-share mo to. Kung ikaw magulang, may anak ka wala dito, i-share mo. Ngayon, kung ikaw ay anak dito at wala yung magulang mo, ituro mo to sa magulang mo. Baliktad na ngayon. Di ba? Anak na yung nagtuturo sa magulang. Di ba? It is our goal to share with others what we have heard and followed. Di ba? Kaya tayo nandito, naniniwala tayo na totoo ito. Kasi kung hindi ito totoo, hindi tayo mag-aaksaya ng punta dito. Di ba? Yung iba, taga Malayo, taga Montanya, yung iba, taga Cavite. Bakit tayo nagtsatsaga? Ibig sabihin, alam natin na totoo itong naririnig ho natin. Kahit buksan na po ninyo sa inyong mga Biblia, how the good news of the gospel was believed and obeyed. Sa early church po, pag sila'y nagtuturo doon, thousands a day yung new converts. Kung hindi totoo yun, bakit may converts na 1,000 or ilang libo? Diba? Nothing can separate us from the love of God, and nothing should stop us from sharing that love with others when opportunity arises. Huwag daw po nating sayangin yung pagkakataon, yung opportunity na ma-share mo to sa iba. Kasi hindi mo alam yung katabi mo kung nandiyan pa yan bukas. O, tiningnan yung katabi. Okay, bukas po ay Monday, wala talaga siya dyan bukas. Next week pa. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 8. For God has not given us a spirit of fear. Hindi daw tayo binigyan ng spirit of fear, ng takot. Or, ano yun? And timidity. Alam niyo yung timidity? Hindi tamadity. Timidity. Yung timidity, lack of confidence or discourage. Wala pong ibinigay ang Diyos sa atin. He has not given us a spirit of fear and timidity. Huwag ho tayong matakot. Kung feeling ninyo, pag sinare nyo to, baka usigin kayo, baka i-persecute kayo, okay lang yon. Huwag kayong matakot doon. But of power, love, and self-discipline. So never be ashamed to tell others about our Lord. Huwag ho kayong mahiya. Sabi ko sa inyo, nung overnight prayer meeting, merong magandang plano ang Diyos, bakit ka dinala dyan sa workplace na yan. Para to share the message of the Lord. Lalo na kung ikaw lang yung isang Kristiyano dyan sa kumpanya ninyo. Di ba? Yun po yun. Never be ashamed to tell others about our Lord. Huwag daw ho tayong mahihiya, huwag tayong matatakot. Romans 6:3-4, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Naniniwala po ba kayo doon? Okay? So lahat po tayo ay baptized in spirit, automatic, nung tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. So kung ikaw, tinanggap mo siya ng totoo, ikaw ay baptized in spirit, so dapat ready ka na you were baptized into His death. Kasi bakit? Lahat naman ng tao, mamamatay. Okay? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kaya meron tayong bagong buhay. Okay? Hindi tayo nananatili dun sa dati. Kung ikaw ay 10 taon ng Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, at ikaw ngayon ay the same 10 years ago, hindi si God ang may problema. Hindi si God ang may problema.
tayo yon. Bakit hindi tayo nababago? Kasi bakit? Meron ng kalyo yung ating mga puso. Hindi na tinatanggap yung salita ng Diyos. Amen po? So, sa pagtatapos po natin, okay? 1 Corinthians chapter 2, verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ho kayang abutin ng tao yung senses niya, even sight, hearing, yung intellect niya, hindi kayang abutin yung kakayahan ng Diyos. Hindi natin maintindihan kung ano yung kaya niyang gawin sa atin. So better, sundin natin kung ano yung sinasabi niya. Okay? Tandaan po ninyo na ito yung power of the cross. And I hope and pray that the power of cross may sin in us, may live in us until Jesus Christ returns. Okay, hanggang sa kanyang pagbabalik, makita na nandun yung power. Hindi yung makikita lang yung power of the cross during Holy Week. The rest of the months or the rest of the year, wala. Kaya yung iba sa atin, di ba? Okay lang, di ba? Dapat ngayon nga, sariwang-sariwa pa to eh. Di ba? Kasi last week lang to, yung Easter. Di ba? So yun po, sana po ay meron po tayong natutunan, marami ho tayong nakuha na mensahe ho ng Panginoon, at sa mga susunod pa pong linggo, marami pa po tayong matututunan. Pero baka hindi naman ako dito next week. Okay po? So, salamat po sa inyong pakinig. Tayo po ay tutugtog ang worship team. So, alalahanin po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Sa pag-alis po natin dito mamaya, sa pag-uwi natin, bitbitin ho natin yung salita ng Panginoon. Na wag ho tayong, kagaya na sinabi ng salita kanina, wag ho tayong matakot i-share. Wag ho tayong matakot na ikwento sa iba. Okay po? Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Come on, church, let us sing. You were as I, tempted and tried. You were. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen, and everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out.
All together we sing. To your heart. This is our prayer, Lord. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. Siya nga po, Panginoon, salamat po dun sa krus na itinuro niyo po sa amin ngayong pong araw na ito. Bitbitin po namin ang inyo pong salita sa aming pong paglisan sa lugar na ito. Tulungan niyo po kami kung may mga pagkakataon, O Diyos, na kami po ay hindi po namin kayo inuuna, Panginoon. Lead us, Lord, to the cross, Father. Panginoon, patuloy namin dinadalangin sa inyo ang bawat isa po na patuloy na nagbigay ng panahon, ng oras ngayong pong araw na ito, bawat lalaki at bawat babae. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, paglisan sa lugar na ito, at sa aming pong pag-uwi ay patuloy na ikaw pa rin po yung makita sa aming mga puso, O Diyos. Kung meron man sa amin, Panginoon, nakakaranas ng karandaman, pisikal, patuloy maranasan po nila yung kagalingan na nagmumula po sa inyo. Salamat, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, let's all worship our God. He I is give you good. praise. We praise you, Jesus. Come on, let's all continue to